Welcome to Allison's Window. Okay, guys, good day to everyone and welcome again to my channel. So, pag-usapan natin ngayon na discuss, compare natin yung dalawang klase ng baril. Maganda itong usapan natin kasi doon sa mga nagpaplano pa lang bumili, maganda to para magkaroon kayo ng idea kung ano talaga priority nyo. Pagbawa, kulang kayo sa budget. So, we'll be comparing. Ang ginawa nating term is big gun and small gun. So, for the big gun, I have here my shotgun. Ito siya ang magre-represent ng big gun natin. So, ito ang malaki. Okay? So, I have also here my Glock 17. Ito ang magre-represent naman doon sa small gun natin. So, maganda itong usapan natin. Magsimula tayo. Let's start with the big gun. So, ito ang topic natin is about home defense. Ano ba talaga ang maganda? Sabi pa nga ng iba, there is no such thing as one size fits all gun. Na ma-appropriate siya sa lahat ng situation. So, kailangan mo minsan mamili. So, when we talk about home defense, it is not only, the term is not limited, when we talk about home, it's not limited to the confines, interior confines of your house, yung sa loob lang, hindi. Pag sinabi nating home kasi, it includes areas, halimbawa yung mga outside areas, mga spaces outside your home, such as doon sa lawns mo, kaya sa garden, diba? Or areas within the perimeter of your fence. That includes in the term home. So, kung i-relate natin sa batas natin dito sa Pilipinas, ang ano is yung license natin, yung privilege na binigay sa atin ay doon lang sa bahay natin. So, hindi ibig sabihin sa bahay natin sa loob lang, ha? Kasali yan. Yung term na home is yun na nga, kasali yung mga nasa labas. So, kung magdadala ka ng baril mo sa labas para dipinsan, halimbawa may intruder wanted to steal your chickens doon, pwede mo dalhin. It will not require permit to carry. Okay, kasali pa rin sa home mo yan, di ba? So, ito, relevant itong definition natin kasi ang home natin, yun na nga, pwede doon sa labas. So, ano ba talaga ang priority natin? Diba? Kung bibili ka. So, ito, magsimula tayo sa big gun, itong shotgun natin. Ano bang advantage nito? Tingnan natin. Itong shotgun kasi, every time you punch around, you deliver around, diba? There are several projectiles na lumalabas. Marami. Shotgun nga. So, there is a higher, mataas yung higher chance na man-neutralize mo kaagad yung target mo, yung bad guy, yung intruder sa bahay mo. Kasi yun na nga, marami siyang bala. Ang downside naman, ang disadvantage naman ng itong gun natin, unang-una, kung yun na nga sa definition natin, kung nasa loob ka ng bahay, diba, mga small spaces, yung mga medyo makikitid na, tapos nasa loob na yung intruder, diba, medyo pag ganun mo, hanapin mo, diba, ando kasi yung mga kasambahay mo, ando sa ibang kwarto, kailangan mo lumabas kung safe, titingnan mo kung safe sila. So, iba ka, abangan ka kaagad dyan sa maliliit na area ng bahay mo, mahaba yung dala mo. So, disadvantage. Another disadvantage naman ito, yung capacity, load capacity. Halimbawa, ito, gaya nito, Catmarms, model PP5036.
4+1. Capacity niya talaga is 4 lang. So, hindi naman advisable din kung if you will be keeping your firearm, your shotgun na may ano siya, chambered ng bala kasi delikado siya. Susceptible siya sa discharge. Matumba lang siya. So, kaya pwede mo siya loadan dito ng ng round siguro. Dito lang magazine. Magazine loaded lang siya, hindi necessarily na chamber loaded. Yun pa rin ang disadvantage, yung round. So, ang kagandahan nga, yung sinabi natin kanina na talagang pag kinalabit mo siya, maraming projectile siya nalalabas. So, kahit yung tamaan mo lang sa sa paa, manoneutralize mo na yung kalaban mo. Diba? Yun ang isang advantage. Pero doon sa mga disadvantage, parang medyo ang kagandahan nito kung sa labas. Halimbawa, andun ka sa yung intruder nasa labas ng bahay mo lang. Halimbawa, andun, ninanakaw yung kalabaw mo, andun sa bakuran mo, kaya yung baboy mo, ninanakaw. Ito ang maganda. Depende sa sitwasyon. Hindi natin masasabi na ito ay maganda, ito ay hindi, ito ay... So, depende yan. Kaya nga, dinidiscuss natin para maano mo kung anong magiging priority mo, depende sa sitwasyon mo sa bahay mo. Dito naman tayo, ito, I have here my Glock 17. Nabili ko ito nung 2011. So, kaya marami siyang load. Checkin natin ha. Yan. Walang magazine, walang load. Okay. Kagandahan naman dito, ang advantage na, titingnan natin kagad yung advantage niya. Unang-una, high capacity siya, 17 rounds. O marami kang talagang niyan, kung marami yung intruder, hindi lang nag-iisa. Diba? Unlike dito sa big gun natin, shotgun, although ang knocking power niya is maganda. Kaya lang, 4 lang din naman yung kung marami yung intruder mo. Ito, pag at saka pag sa mga CQB na sinasabi ng mga eksperto natin, yung close quarter andyan sa loob ng bahay mo, ito kasi magaganon mo. Kahit isa lang kamay mo, hahawa ka ng pinto, pwede siya. Maganda. Diba? Yun ang kagandahan sa Kaya nasa sa inyo na yan kung talaga ang Pero kung may budget ka, di pwede rin. Gaya sa akin, meron ako nito. So, depende na kung anong andyan na bibigay na sitwasyon sa'yo. Kung narinig mo na nandun sa likod ng bahay mo, di yung dalhin mo yung bigyan mo. So, as a conclusion, doon sa mga nasabi natin lahat, nasa sa atin na yun kung anong maganda talaga depende sa requirement na natin, place, sa lugar natin. Nasa sa atin na yun. Kung nasa farm ka, di big gun. Kung madalas, dito ka lang sa bahay, di small gun. Diba? Nasa sa atin na yun. Pero, siguro kung ako ang tatanungin nyo, personally, dito pa rin ako sa maliit, small gun. Bakit? Kasi ito para sa akin, versatile. Pwede rin naman doon sa farm, pwede rin naman sa bahay, mga masisikip na lugar sa bahay mo. All you have to do is practice ka lang ng madalas, di ba? To gain more familiarity with your firearm, your handgun, di ba? Paano mo gawin? Punta-punta ng minsan-minsan, sunog-sunog pera, pupunta-punta sa firing range para to enhance your proficiency in your handgun. So, kung talaga, ito na lang, priority para sa akin personally ito. Kasi ito, pwede rin naman ito kung talaga may budget ka. Okay? Diba? So, disclaimer lang po tayo ha. I am not expert on this subject matter ha. So, what I'm saying is based only on my personal assessment, my personal common sense. Yung lang. So, if you are an expert, you can have your additional input
put it in a comment section so that we can also help me in providing some information to our viewers. So siguro that's all for now. So thanks for watching, and kindly like, share, and subscribe to my channel for some other interesting videos. Thank you and good day.